Liit ng puno. Ito naman okay lang po malagyan ng ating dahon. Hindi naman siya nakakatuyo. Lalagay po tayo ngayon mga katibi po ng abono sa ating pong napitas po na kalamansi. Gagamitin na po natin ngayon yung imbento ng ating kababayan. Lalagyan natin ito sa ating batang kalamansi na 6. 4 na organic, saka yung 2 nating panghalo para po doon sa ating mahigit 2 taon. Ito mga katribya po yung abono po ng ating kaibigan si Marvin Soriano. Ngayon po natin susubukan sa ating pong kalamansi ang paglalagay po nitong ating abono. Bali, ang ratio po nito mga ka-farmers ay isa po yung ating inilalagay po natin na synthetic, tapos 2 po ang organic. Ngayon, meron nagtatanong sa atin, bakit gumagamit pa tayo ng ating pong gaya ng ating pong commercial? Kasi hindi naman natin kagad na ito ay po pwedeng biglain. Siyempre, unti-unti hindi po natin, at hindi naman po sabi po ni Mr. Soriano na kailangan na gagamit din tayo ng ganito sa umpisa. Pero kapag halimbawa malaunan, nasanay na po yung lupa doon sa organic, ay siguro ay di na natin gamitan. Kaya lang pang suporta, dahil una-una baka mabigla po yung ating halaman kasi simulat sa pula yung mga synthetic po yung ating ginagamit. Ngayon makakakain po siya ngayon ng organic, kaya susubukan muna natin ito mga katribya. Although yung pong kalatatay, maganda po yung kanong resulta ng kalamansi, marami pong naging bukot at saka rin po ng mga bulaklak, tapos nagbihis po yung kanilang kalamansi. Ngayon ito naman po sa atin, itong mahigit 2 taon na ating pong kalamansi, na tapos na po nating napitas ang bunga. Ngayon naman, atin naman po siyang sasabugan ng ating pong abono. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, sa ating mga katribya, 700 puno itong ating bata. Ngayon, 6 na bag po ang ating ilalagay, 4 na organic, tapos yung 2 po nating na regular po nating ginagamit. Yung pong 2100. Para mas mabilis po siyang kainin. Medyo maganda-ganda po ang panahon ngayon. Hindi po masyado pong maulan. Pero sa hapon naman, kung minsan, kadalasan ay umuulan. Kaya sa ganito sa umaga, wala po siyang ulan. Kaya maganda po magtrabaho. Ginawa po natin,
Spray na muna natin po ng herbicide itong ating pong kalamansi para wala na po siyang kaagaw. Kasi pagka po madamo po yung ating kalamansi, sasabugan natin ang abono, damo lang po ang kakain. Pero kung yan ay nispray na natin ng herbicide, pinatinan na natin ng damo, malaya na po ang kalamansi makakain po ng abono. Kaya doon sa ating po mga katribya na maglalagay po ng pataba sa inyong kalamansi, mas the best, linisin nyo muna po ang inyong kalamansi. Spray natin, or di man kaya kung hindi po kaya ng spray, sa pamamagitan po ng grass cutter, kung kayo ay nag-grass cutter, bago natin applyan po ng abono para talab na talab yung pong pataba nating ilalagay sa ating kalamansi na sure tayo na wala siyang kaagaw. Sige, trabaho tayo pong muli at samantalahin na po natin yung magandang panahon para po ang ating pong kalamansi ay mapagbulaklak muna na natin, tapos tuloy-tuloy na po ang alaga. Yan po yung una nating lagay ng abono itong buwan ng September. Yung ilalabas nito, December at January na, yung pong magiging harvest. Tayo tatanggal. Madali lang po mga katribya magtanggal po ng sako. Ito yung ating pong pino. Ito naman po yung kay Mr. Marvin. Umuusok-usok pa. Ngayon, paghahaluin natin ito, bali dalawang organic, tsaka po yung isa nating abonong ginagamit. Haluin muna natin sa ating pong mga katribya. Kaya kahit di na po natin siya palahin dito po sa lalagyanan, pwede na po natin siyang ma-mix. Yan, pagka po na-mix siya, nawawala po yung alikabok, yung pataba, kasi nahahalo siya doon sa abono. Kaya doon po sa mga nagtatanong ukol doon sa patabang ginagamit natin, panoorin nyo po yung video nating in-upload. Nandun po yung number po ni Mr. Soriano, ni Mr. Marvin, yung inventor.
pwede na po kayong dumirekta sa kanila para yung pong paraan ng paggamit maikuha na sa inyo, maituro, lalo na sa palay, kalamansi, gulay, all around yon inyong abono. Kaya ganyan na po ngayon ang itsura ng ating abono na pinaghalo. So atin na po siya ngayong ilalagay po sa ating kalamansi. Ang paglalagay mga katribya po ng abono ay tansyahan na lang din. Wala naman po tayong perfect na makakapag ratio sa kanyang kalamansi. Paglalagay ng abono, at ang importante dyan yung 6 na bulto at pong mailagay sa 700 puno. Depende po yan sa edad ng inyong kalamansi. Tayo ay mag-abono ay kabilaan. Yan. Kapag po naulan, swerte. Kapag hindi naman, hindi tayo ng ulan. Sakali man na tuluyang hindi umulan, papatubig tayo. Ganyan po ang pag-aabono sa kalamansi. Itong pataba po ni Mr. Marvin medyo mabigat talaga dahil halos hindi kagaya talaga ng ating mga nabibili ng mga synthetic. Patay na po yung mga damo. Panibagong alagaan na tayo uli. Trivia. Yung kalamansi oh. Para rin tayo nagsasabog ng abono sa palay. Pasabog. Dati yung unang gawa po ni Mr. Soriano ng pataba, para po siyang kuwan, pulbos. Ngayon na-develop na. Parang style triple 14 na. Magaspang na. Ito po sa ating mga viewers, makikita nyo rin po ang resulta nito sa ating paglalagay ng abono pagka nagsusupang na uli, pagka namumulaklak. Ayan.
Tsaga-tsaga lang mga katribyat sa pag-aalaga ng kalamansi. Hindi naman kailangan dyan ay pabilisan. Importante dyan yung masabugan mo siya lahat. Tapos syempre pag hindi ka po matyaga dyan, hindi ka rin mapapamaraan, ay talagang hindi ka harvest. Syempre kailangan mo rin dyan ng budget. Hindi ka makaka-harvest kung wala kang budget. Yung sampalok natin mga katribe nabuwal na noong bagyong Karding. Ay, yung kapitbahay malabong na rin po yung damo niya. Hindi pa siya nakakapag-herbicide pero pinaragos eh. Kabilaan po mga katribya po yung ating pagsasabog ng abono. Meron tayo nakikita mga ilang punong kalamanda rin . Laking ginhawa na po ng kalamansi natin matanggalan na ng bunga. Kaya malaya na uli siyang mamulaklak para makakain uli siya. Another batch ng ating alaga. Yeah. Okay mga kapitibya, ang ating alagang kalamansi lang naman siya sa palibot. Di sa may kanyang puno kung nasaan kasi yung kanyang dahon, nandun na po yung mga ugat. Tapos na tayo. Another hakot ulit po tayo ng ating pong pataba. Mga katribya, karoon na tayo ng ating katulo. Meron na po tayo ngayong kasama at dumating na rin to the rescue ng ating ka-farmers. Isa rin po ito sa ating mamimitas ng kalamansi. Tapos na tayo sa ating 6 na bulto. Lang. Medyo malikabok. Liit ng puno.
Ito naman okay lang po malagyan ng ating dahon. Hindi naman siya nakakatuyo. Meron tayo mga sasangang tuyo. Ito yung sanga pala. Mulimlim. Magandang panahon. Tapos uulan mamaya. Sakto. Ating magic fruit, lagyan natin ng tabarin. Linis na siya. Teka lang. Kukulangin tayo ng konti. Dali, konti na lang. Mahirap kasi mga matansya.
Dahil mo kung maliliit. Ito na lang. Tayo para sa ating bakit konti na lang yan, konti na lang, ako na lang maghuhulit niya at least konti na lang ang kinula. Doon sa kabila kasi 700, ito na siguro mga nasa 600 yan, isang derecho. Maraming bunga. Ang maganda dyan yung mga maliliit. Nilagod mo lang ba yan o ano? Nispray ko yan. Pati kalamansi? Oo, pati kalamansi. Gano'n katindi yan, ano? Galing din. Patay siya. Mukhang baranggayain. Oo, pwede. Isipin mo nga naman, kaysa hahanapin mo pa isa-isa yung kawan niya. Mahirap hanapin. Mahirap. Total naman kako baging kako yung kalamansi. Spraying ko nga siya. Ay, patay siya. Matapang beko. Hindi kumain sa bunga. Hindi mo na-apektuhan. Sabi na tatay, hindi naman nakaka-apekto yung kuha na yun, yung gamot na yun. Oo, kasi pero kung may halo yan, pwede ma-apektuhan. Wala, hindi ko naman hinaluan yun sa akin. Puro lang siya. Yung pang malambo. Ano lang? Yun lang. Yun lang ang kinanako dyan. Kaya siya daw takot yan sa kawan, sa gamot na yun. Hindi, pang baging lang kasi. Kaya nga, baging, tsaka yung agingay. Agingay din natin, di masyado napapatay. Ito yung baba na ito, may halo na itong kawang ko. Yung gamot na talagang ginagamit. Napatay na, ito yung mga kalaton niya, gubat na eh. Palagay ko, gano'n din ang gagawin niya. Hindi, sabi ko kay Ashley, huwag na tanggal para pumuti. Puti yung bunga, ano? Papakiris ka mo ng balat ka mo yan. Gagayahin niya yun doon sa kawan, ano? Sa Santa Ana. Hindi, batay ako na ganun din. Pumuputi yung bunga. Hindi yung mga bagay. Yung mga bagay. Ating buwan ko na hindi nakikita. Ay, ganyan din yun. Spray mo ng ganyan, mainam. Para dire-diretso. Pero sa akin dito, pulo-pulo ko lang ni-spray. Di ako makapasok eh. Hindi, mahirap. Oo, kaya isisiwang. Panay ba ganyan ng kunita? Yan lang naman, ito lang matanda. Pero dito naman sa kawan, ito wala na masyado rin. Ito kasi matagal ko na itong hindi nahahawa. Ang nahahawa ko doon sa may bata. Tapos dito, pagdating dito, di ako nakakaabot na. Panay sili kasi sili tsaka kuha, sayo. Ay di ba, bawi ka naman sa sili. Aabutan doon ng 1,000 ko yung boy ah. Kung 500 ang kuha na sa Maynila, 1,000 na eh. Tulugan ko na yun. Kaya nga, ay siguro. Pagkuha ka na ako lamburo. Hindi kaya ako ano. Parang 36 yan, 36. Hindi, kagandahan nun. Makuha mo lang yung nalalapnos, yun ang maagapan mo. Hindi. Mainam yung gamot na kinuha ko sa'yo, ano? Hindi, maraming pasunod din. Meron din. Hindi, mas ganyan nag-aaraw, alagaan mo na spray. Hindi, kinanakon na. Kasi pagka nag-uulan, dun ulit titira yun. Hindi, kailan tanggalin para maganda. Tanggalin, tapos ikaw mo na layo mo. Hindi, tinatabi ko rin. Doon din, sa bagay, gano'n din naman yun eh. Kakahalo-halo rin. Kinuha ko ng pamputakte. Yung pangkawan din, ano? Baka kakuputakte kung makana rin. Hindi, magkasama rin din yun. Yung pampunggus na eh. Kaya hindi, yung nagsabit ako. Yung in-spray? Hindi, yung... yung pumapasok? Yung pumapasok. Yung may bulak? Hindi, nilagyan ko ng kuha. Para at least mabawasan yung mga kuha. Puro yata mga lalaki kumitira dun eh. Meron yata na invento, puro babae naman yata yung kumakada. Yung mga babae dapat na madali. Malakas parami yun. Ito mga katripya po, yung pinasabugan na po natin itong ating matandang kalamansi. Lipat ka na ta. I-spray na po natin ng herbicide at hindi na po rin natin mahalos matanggal ng baging. Ngayon po natin ito nasikaso.
Madami rin ang ating activities. Tinan mo nga, Kuya Boy, itong bata, o abot na. Bilis na doon, 2 taon na mahigit. Oh, tinan ninyo. Marami rin po ito mga katipi pong pitasin. Ito pa mga pampataba. Dalawa, dadaling ko ano? Na. Oh, pero kayo naman ito, mga patena yung damo. Pinapala ko ito kay Ben Laden eh. Pinapala ko ito. Kaya maginhawan tubigan ngayon ito. Tagaraw. Nangyari. Nangyari naman. Ang ganda na ng bulas, ano? Kaya nga yung keto niya, matanda na. Yun naman ang magpapatay. Ito ngayon yung nangahata. Ayan, yun po yung kuha natin. Parang maalikabok. Pataba. Ito yung ating sa sinabugan. 6 din ang sabog natin dito. 6 na sako. Spray rin tayo ng ating herbicide. Ito lang po ang halos natitira dyan, mga bagay. Kaya pandang huli pati baging in-spray na rin natin. Hindi naman po nakaka-apekto kasi wala lang pong halo ng pamatay damo. Mas puro malalambot. Ito yung napitasan po ng ating mga kasama. Marami po ito pang October. Yung po mga natira. Ayan. Yung saglit lang sila, nakasyam na red bag po sila dito. Kaling sabi naman yan eh, pinakukuha na natin po yung mga dilaw. Ayan. Ang daming bunga nito eh. Ngayon na pala, marami siyang bunga. Technique mga katripi para po hindi po putaktihin po yung mga maliliit. Sasakripisyo ninyo yung bungang hinog. Hindi po dadalihin po yung mga maliliit. Ito kasi pagkain ng mga putakti yan. Kaya lang, sacrifice nga lang. Yan. Sabog na natin yung ating abono rito. Ito po yung kasabayan nun sa ating sa may langka. Tuli ito yung unang itinanim, sumunod yung kabila. Pero ang ganda na po ng bulas niya. Mahataw na rin ito mga katribya. Kaya ang gagawin na po nitong ating pong kalamansi mga katribya, ito po yung kung ano po yung ginastos natin. Unti-unti na po niya ngayong ilalabas sa pamamagitan ng ating harvest. Ganyan ang kalamansi, hindi ka po biglang pababawiin ito, kundi bagkus unti-unting ibabalik sa iyo yung ginastos mo kapag ka ikaw ay ma-harvest. Pero pagka bata pa lang siya, talagang puro push ka, puro patulak, puro kagastos dahil pinalalaki mo pa lang po yung puno. Maliban na lamang pag meron kang tanim sa pagitan, medyo malilibre ka. Ito po, 1 taon ito halos ay pinapaalagaan natin doon po sa nagtatanim ng sitaw. Yung pagitan ay kanya, tapos aalagaan niya ang kalamansi. Wala tayo masyadong ginastos dito ng 1 taon, and then yung pangalawang taon tayo na po nag-alaga. At ito na nga po ngayon siya. Ang dami na rin po niya ng bunga. Kaya sagana po tayo sa pitase ating kalamansi. Kaya lang tanggalin lang din natin ang baging. Yung mga in-spray natin pati na iba, pero ibang hindi natin naabutan, mga buhay pa. Isang araw ito naman po yung ating haharapin, nalilinisan ating kalamansi. Doon kasi tayo sa kabila, doon po sa may harapan sa langka. Ngayon naman, doon naman po yung ating sprayan ng herbicide.
saktong-sakto. Marami rin bunga, ano? Siyam na red bag saglit ang pinitas ng mga mamitas Siyam na red bag, saglit lang. Ilang bearing? Puti? Dalawa. Dalawa lang? Kaya yung isang dalawa rito, isa rito, tapos isa doon sa bata. Yan pala manipis ang kun. Manipis lang yan. Panghalo lang yan, yung kuna yan. Tinan mo nga yan pagka hindi mo nagamit tumitigas. Ang kadalasan mga katribya po nating nire-recommenda sa ating mga ka-farmers, pag maglalagay po ng abono, yun lang pong mumurahin ng pinanghahalo. Sabi nga po ni Mr. Marvin, mas maganda na nga po yung mumurahin kaysa doon sa mga mamahalin. Tayo naman, yun naman po ang ating pong gamit. Kahit ako man sa umpisa, hindi naman po tayo gumagamit po ng mga mamahalin, ng mga pataba. Pinagmamasdan po natin kung ano po yung hiyang sa ating pong kalamansi. Yun po yung ating ginagamit. Hindi na po natin po siya binabago or yung tinetesting pa. Pero tayo, kung ano po yung mas okay, pabor na pabor yan sa ating kalamansi. Ito yung ating batang bunga. Marami tayong pansunod. Ito, wala pa po tayo ritong sabog na abono, pero lumalabas na po yung mga bulaklak. Ayan o. Gaano kainam yan. May bulaklak na po tayong lumalabas. Yung kapitbahay naman natin, malinis na malinis, wala po siyang bunga. Ilan-ilan din po yung kanyang pong bulaklak. Ayan, meron din po siyang ilang mga buko. Kaya lang wala po tayo nakikita po kung nakagaya na sa bata. Kaya marami pong gulat sa ating kalamansi dito. Hindi naman natin inaabonohan, pero naglalabas po siya ng bulaklak. Lalo na po ngayon, nagamit po natin yung sa ating pong kaibigan Mr. Marvin. Malalaman po natin ang resulta ng ating kalamansi. Kaya tanggal muna natin ang ating baging. Inalagyan na natin doon sa ating kasama. Ayan, ang dami pong mga bunga. Dami rin po niyang pataba. Pag na-spray pa natin to ng foliar, lalo na. Ito, kalamansi juice. Dami. Taba natin. Sa mga katribya, bakit daw po natin inilalaglag itong bunga? Kasi pagka pumura ang kalamansi, ito po ay nagkatambak po sa palengke, itong mga dilaw. Ang kuha lang po rito niya mga katribya, nasa 200 lang. Swerte na po pagka 150 or 200 hanggang sa 150. Ngayon iuupong po siya ng pitas ng 100. Magkano matitira sa iyo? 50 pesos. Ngayon kaya ginagawa po natin, wala pong gaano marami kumukuha po ng dilaw, binibigay na po natin mismo po sa kalamansi. Ngayon po sa mga maglalako, ayan, mga naglalako ng kalamansi, sila po na mga nakakakuha nito. Kaya lang depende kung ilan po yung kanilang order. Pero marami naman po tayo yung pansunod. Yan yung natuto yung sanga. Sama po yan.
kalaki. Dami natin pataba. Organic ni Mr. Marvin, organic pa ng ating bunga.